Hi guys! Welcome back! Jigs here! For today's video, andito na nga kami ngayon sa Batanes and kalalapag lang namin dito sa Basco Airport. At dahil nga nag-book kami via travel agency, merong agent pala na magsusundo sa amin dito at ihahatid kami sa hotel. Kaya naman samahan nyo kami sa aming trip dito sa Batanes. You wanna go? Let's go! Ito, hi po, Sir Marvin. Okay, so welcome to Batangas. By the way, I'm Patrick, I'll be your tour guide. So for the meantime, By the way, siya nga pala si Sir Patrick, yung aming tour guide, and nag-book nga pala kami ng tour package sa Batanes Travel and Tours. Dahil nga almost tanghalian na yung dating namin, ihahatid muna kami sa hotel para mag-ayos at iwanan yung gamit, and then ihahatid na rin kami for lunch. And then after ng lunch namin ay mag-i-start na rin yung aming tour. At ayun na nga, super excited kami ngayon kasi first time namin dito sa Batanes and we are really looking forward kung ano magiging experience namin sa aming mga tours. gutom na ba? Tanghali na lang sa'yo. So check-in lang siguro saglit. Tapos Sige po. Lunch tayo. Okay po. Start yun natin. For your picture. Ang mga kulay ng damit na na iwasan nyo dito is kulay black, green, blue. Mukhang nakabingo kayo. Bingo Black, yung kasi magka-camouflage tayo. yes, makikiblend kayo doon sa surroundings ng Batanes. Like ang green, siyempre yung garages natin. Yung black is a lighthouse tsaka mga old houses natin. Black yung kulay nila. Parang wala pang 5 minutes yung biyahe namin from airport to hotel kasi nasa gilid lang siya halos ng airport. Good afternoon po. Ikaw nang magaan. Good afternoon po. Dito nga pala kami naka-check-in sa Casa Domingo and included na rin yung breakfast. And then after ng check-in, may konting info briefing para sa mga gagawin naming tour. Actually, 8 stop lang yan. Pero yung ibang stop, viewing siya. So yun lang, konti lang ngayong araw. So tomorrow, ito naman. Sa top. Ayan yung mag-boat. Mag-boat ride. Tapos sa last day, ito yung marami. Ito yung 11 stop. 11 stop yung sa South. So, andito na kami ngayon sa room namin and nag-advise yung aming tour guide na magpalit daw kami ng color ng damit kasi baka maging unyango kami. Baka mag-camouflage kami doon sa mga scenery. Scenery? Charis. Pwede mag-pank. Magpa-pank ako. So, ayun na nga at nagpalit na kami, nagbihis na and then lunchtime na kasi. Anong oras na? Lunchtime na, diba? So, may tour kasi kami agad and magla-lunch na muna kami and then after ng lunch, didiretso na kami sa tour. So, bali yung tour namin parang North Batan. So, hanggang mamaya alas 5 lang yata. Let's go na Kuya Jim! Are we ready na? Tuesday na sa akin ba? Ano sa akin? Thank you po. Bumalik na mo. Hindi siya nag-isip. Dalawa lang ang ano na Ganun lang yung tour. Opo. Bali, 4 lang sa isang araw. Balik tsaka papunta. Papunta tsaka. Chocolate Hills, iba rin. Chocolate Hills. Ito medyo nagpo-brown na. So, before we started our tour, magla-lunch muna kami dito sa Bankers Bistro and Restaurant. Take note, included na po ito sa package na kinuha namin. Bankers Bistro Restaurant. Thank you. Ayun, for 3 tayo po. Oo, no? Basta rin. Oo nga. Hindi nakasya yung uniform ko eh. Susunod yun. May magtutour tayo, hindi tayo makikipiesta. Sama mo naman kami sa vlog. Ayun na nga, after namin mag-lunch dito ay proceed na rin kami agad sa aming tour.
Ang first stop namin ay ang Valugan Boulder Beach. Alam ko buhay. Lumalamig din talaga dito. Ito. Medyo Basco lang pa na, rin ano, to kuya. oh, Basco pa rin yan. Basco pa rin tayo. Lahat na pupuntahan natin today, Basco. So this will be our first stop. Welcome to Valugan Boulder Beach. Etong Valugan Boulder Beach ay isa rin talaga to sa binibisita ng mga tourist dito sa Batanes. Kasi instead na sand yung beach nila, puro bato yung mga beach. And facing to sa Pacific Ocean, kaya medyo mahangin dito at maalon. By the way, I highly recommend na magdala kayo ng drone, or kung hindi naman, mag-request kayo sa inyong tour agent na gusto nyong magpakuha ng drone shots. Trust me, ang ganda ng cinematic vibes. Worth it talaga kapag naka-drone. Actually, ang dami namin mga kasabay na tourist dito na nag-prenup shoot. So kami yung mga photo bombers sa kanilang mga shoot ngayon, kasi parang wala lang kami dito sa sa beach. Lakad-lakad lang kami. Photo bomber lang ang peg. Grabe, ang lalaki ng bato dito. Ang hirap maglakad, tapos ang hangin pa. Pero yung breeze ng dagat, nakakaantok. So relaxing. Parang very therapeutic talaga yung dating. Parang I can still imagine na nakarating ako dito sa pinaka tuktok na hilagang part ng Pilipinas, dito sa Batanes. And sobrang ganda talaga pala ng Batanes. Bali parang patikim pa lang tong Valugan Boulder Beach. Kaya kung mahilig ka talagang mag-nature trip, pag-ipunan mo na yung ticket, kasi Batanes is really for you. Yung ticket lang talaga yung mahal pag pumunta dito sa Batanes. Pero it's really worth it kapag andito ka na. Siguro may signal dito. Pero yun. Our second stop is the Cathedral of the Immaculate Conception Church. Pero ito yung pinakauna talaga. Kasi 1783 yung church. Fortunately, yung years yung taon natin yung Symbol of Basco. So kinampana yan, nung dineclare ang Batanes as province. So kaedad niya yung Batanes.
So, andito na kami ngayon sa aming third stop, etong Vayang Rolling Hills. Isa din ito sa mga pinakasikat na spot dito sa Batanes, ang Vayang Rolling Hills, kasi parang New Zealand vibes ang datingan. Anong hills to? Ano? Blue and yellow for me. Anong lugar to, sir? Bayang Rolling Hills. Ayun. Bayang Rolling Hills. Ay, ba yan? Bayang. Ano Bayang? Kung sa ano, mga rain collector to. Ah, Lahat okay. ng ulan, pupunta dito sa tangke dito. Reservoir. Oo. Yan na lang pupuan. Tapa. Malinis naman. Para sa mga ano lang nila, sa Sa mga mga baka. baka. Sa pandelic. Ang galing. Ang Pinas. Oo. Sabi nga ni Regine, Kami naman, te. galing. Oh, ikaw muna Kuya Jim, lakad. Halatang may nagiinuman dito. Talaga din yan, rain collector lang din. Dati, tira nga lang. Ay, oo nga no. Ay, wait lang ah.
Ang pang-apat namin pinuntahan, etong Basco Lighthouse. Ito talaga yung pinakasikat dito sa Batanes na laging pinupuntahan ng mga turista. At syempre kulang yung ating Batanes experience kung wala tayong picture dito at hindi tayo makakaakyat dyan sa lighthouse. By the way, magaling din nga pala yung aming tour guide as photographer, para din talaga siyang professional. Kapag tiningnan mo, parang solo namin ngayon dito sa lighthouse. Ang ginawa kasi ng tour guide namin, pinagpalit-palit na lang muna namin yung itinerary ng tour para unahan namin yung ibang grupo na pumunta dito sa lighthouse. Kasi kapag marami, masyado ng crowded, so hindi na maganda sa picture take. At para maiwasan na rin yung mga photo bombers kapag ginawa na yung drone shot sa taas. Kuya G, ang daming floor. May isa pa. Ay, dito na pala. Wow! Ako muna daw. O sige, isa-isa. Hi! Ikaw muna, Kuya G. Ito muna kami. Mauna muna sa dito mo tayo sa loob.
At yung panglima naming stop, etong Mount Carmel Chapel dito sa Basco. At itong church na to ay very similar sa mga old Ivatan stone houses. Nagawa sa mga boulders or bato and limestone. Kailangan magdalaw doon sa bahay. Tama. Tara sa loob. Tara. At ang pang-anim na stop na aming pinuntahan ay itong Tukon Radio Station or kilala bilang Pag-asa Weather Station. And according dito sa aming tour guide, hindi na raw operational itong Pag-asa Weather Station dito sa Batanes. Matagal na daw tong nagsara. Oo nga, no, may lighthouse eh. And for our 6th and 8th stop ay konting trivia tungkol sa history ng Batanes at kung paano sinakop ng mga Spanish and Japanese ang mga Ivatan dito sa Batanes. At dito rin makikita yung stone structures na nagsilbing hilltop fortress ng mga Ivatan during pre-colonial period. Pinaka-tuktok, yun yung nagagamit nila as their refuge. So, kalaban nila yung ibang tribe. Kasi intertribal hostilities yun. Labanan ng mga tribo. Yes. Tribo-tribo dati. Pero nung dumating yung mga Spaniards, syempre walang laban yung pana doon sa kanyon. Kaya nagpakulong. Kasi Japanese yung nag-occupy ng place. Pero hindi din sabihin ng Japanese yung nag-hukay. Bali mga locals or Ivatans yung pinag-hukay dyan. And unfortunately, is a forced labor. And pala tsaka piko lang yung ginamit para hukayin dyan. Tapos, build limestone yung sa loob, kaya matibay. All throughout sa Batanes natin, ang dami nating mga Japanese cannons. Pero ito na lang yung kompleto. Kasi yung bato yung sa loob, so matibay. Kahit lumindol, hindi nag-iba. Gano'n kalaki na Around approximately nasa 150 to 170 yun meters yung lahat. Pa-underground yan. Bali underground na yan, tapos may parang pa-second layer pa. Tapos 5 outlet yan. Yung 2 outlet sa baba is pagkalabas mo, kitang-kita mo na yung port tsaka yung airport. Ay, galing! Kasi strategical location, kumbaga mga lookout. Tapos na yung first tour namin. Ito tayo, di ba? Oo. Eh, biyahe tayo tapos. May chinelas ka nung sa labas ka. So, it's our first night here sa Basco, Batanes, and it's about dinner time. 7 o'clock yung dinner time namin. Susunduin kami mamaya sa baba kasi yung restaurant na pagkakainan namin sa ibang establishment yata. Pababa na po. Thank you po. Yung sinundo na sa akin. Thank you po. Maginawa. Thank you. Malamig na, Malamig na. Parang Baguio feels pala dito pag gabi. Baguio feels. Lamig na talaga.
So dito nga pala kami magdi-dinner for our first night stay here in Jessica. Batanes dito sa Vanungs at Jessica's Place. At ang mga food na siniserve pala nila dito ay mga traditional Ivatans dishes. So bago nga pala kami pumunta dito sa restaurant, na-book na nga pala ito ng travel agency. And also naka-reserve na rin pala yung table para sa aming tatlo. And yung mga pagkain na isi-serve sa amin ay na pre-order na during our bookings. So yung mga foods na sinerve sa amin ngayon ay mga traditional Ivatan dishes. Fresh yung dahon talaga. Ha? Hindi. Sa tagisa. Parang saging. Plato lang. Parang instead na sa instead na sa dahon ng saging or gabi. Hindi ko siya nilagay. Leaves yung dahon. Yun po ang plato nyo. Traditional food po tayo. So all Hindi siya organic. nasisila, ano. Traditional food, all organic and nakabalot sa dahon. Hindi po environmental friendly. Yung ubod ko ng saging may kamatis po yan. Kaya si Sir wala po siyang ganyan. Iba po yung sa dalawa. Bubod na saging pala yun. Ubod ng saging po. Banana po. Isda, ano itong isda? Tuna. Gara. Mackerel. 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 Basta Wow, primary Parang times. hirap pag ganitong ano medyo. Sarap. Ang bango. Ang tawag po namin dyan, sa nakabalot na pagkain namin, gulong, it is the name of the restaurant. Yun pala yun. Ano ba? Bunog. Yung nakabalot na pagkain. Yung nakalagay Jessica Bunong. Kayo po yung Jessica. And Jessica po. Ay, ano po. Maraming bumalik kanina kasi hindi na namin sila tinanggap. Babalik na So lang. ayun na nga, at tapos na yung aming dinner and tapos na rin yung ating day 1 here in Batanes. So Thank you po. Thank you for watching, guys. Wala na ba kayong ano? Yung maruya? Ang sarap po yun ng maruya. Ubus yung pagkain. Meron kang maruya pa dyan, Jess? Hindi binibiro. Masarap po yun. Masarap po eh. Oo, marami po nag-request na talaga. Ah, okay. Akala ko pala.